Isang Pinay, pinatay siya sa Calgary. Hindi niya alam na sinusundan na pala siya. Siguro ano na siya, parang ano na siya sa work niya, pagod. So hi guys, welcome back to my channel. Long time na naman ako nakapag-vlog. Nag-rest talaga ang lola nyo, guys. Hinihingal ako ngayon, alam niyo kung bakit, dahil dala ko pa yung suklay ko. Yung bus, hinabol ko. Kasi mahirap na maiwanan ng bus. It's raining here in Edmonton. Maulan ngayon dito. Ayan na yung bus. So, tingnan nyo timing talaga. Alam niyo kung saan ako ma-assign ngayon. Hiniram ako ng taga-ibang branch today. So, dapat 11 yung pasok ko. Kaya lang, hiniram ako. Pinapasok ako ng maaga. Kailangan ng tao. Bye guys. Ayun na yung bus. So, ayun na nga guys. Kabababa ko lang ng bus. Ayun yung bus guys. So, kabababa ko lang. Nakahabol ako. 2 minutes. Buti na abutan ko. Kung wala, mag-antay na naman ako ng 20 to 25 minutes. I'm going now to train station. To ride lang ako ngayon, pero medyo mahaba yung lakad. Wala pa guys yung wala pa yung train. Wala pa yung train. So, okay lang kahit mag-antay ako, may pa ako, almost 1 hour pang namang allowance. 10 PM pa naman yung duty ko. So, mag-antay lang tayo. Mamaya siguro parating na yung train. Ayan. Hope maayos naman yung work ko ngayong araw. Ay, ngayong gabi. Sana maging maayos. Kasi mag-work ako guys sa first time ko ma-assign sa ibang branch. Yung amoy marijuana na naman. Oh my God. Itong amoy ng marijuana. Baho-baho. Ayan. Nagantay tayo ng train. Yun, wala pa yung train. Maulan-ulan dito ngayon. Grabe yung may dala naman akong payong. Lumilingon-lingon ako guys. Pag mga ganyan may mga lalaki na nakakasabay, lumilingon-lingon ako. Isang Pinay, pinatay siya sa Calgary. Hindi niya alam na sinusundan na pala siya. Siguro na siya, parang na siya sa work niya, pagod. So, ang ginagawa niya, parang wala na siya sa sarili. Ang iniisip na lang niya makauwi. So, hindi niya alam na may sumunod sa kanyang lalaki. Ni-rape siya at pinatay. So, yun ang iniiwasan natin, na habang naglalakad ako is lumilingon-lingon ako sa aking paligid kasi mahirap na. Tsaka yung susi, may hawak akong susi in case naman anong mangyari, may nakasunod man or di natin masabi. May pang ako kahit susi man lang. Ayan na yung train. Last stop on this train. Everyone please leave the train. May mga sabog pa naman. Ito kung saan ako ma-assign ngayon, medyo malapit to sa bahay ko. Mga 4 station or 4 or 3 station lang. Kaya lang maglalakad ako papunta dun sa store. So maulan, may payong naman tayo kung ano man. Ngayon ayusin ko yung buhok ko guys, basta, pero kailangan kong pusurin. Diba? So naglalakad na ulit ako ngayon guys. 10 to 15 minutes lakad papunta dun sa store kung saan ako ma-assign. So medyo malayo-layo siya. Maaga 9:13 pa lang naman ng gabi. So lingon-lingon sa paligid. May mga bahay naman dito sa mga nadadaanan. Pero syempre kailangan pa rin natin maging aware sa ating dinadaanan, lalo't gabi na. Ayan, doon na lang ako magtali ng buhok. Basa pa, tinali ko na nga. Pero may pangalawang tali pa yan para bago lagyan ng hairnet. Ayan.
Siniper ko na yung jacket ko kasi nga malamig. Tapos yung pantalon ko sa baba, nagsuot muna ako ng leggings bago nagsuot ng uniform na isa, inner. Kasi nga malamig na talaga. Lalo ngayon maulan. So kailangan doble yung mga suot ko. Hindi na nga ako nakadala pa ng isang extra hindi ako nakadala ng isang extra jacket kung sakaling sa drive-thru ako ma-assign. At least sana yung hangin ba, pero medyo wala namang hangin ngayon. Wala namang hangin, kaya lang hindi mo maintindihan minsan yung weather, malamig minsan. So pero ngayon yung kamay ko nag-freeze, malamig. So sana ngayong gabi hindi ako mapahiya sa aking trabaho sa kanila, kasi first time ko works dito sa store na to, na inaakala ko nung una na pagdating ko sa Canada dyan ako ma-assign. Nalala niyo siguro sa una kong mga nakaraang vlog na dyan ako, naakala ko naglakad doon ako papunta, akala ko dyan talaga ako ma-assign, pero sa downtown pala ako ma-assign sa malaking store. So ito medyo maliit to guys, hindi ko lang sure. Hindi ko lang sure guys kung bakit ang hiram sila ng tao, bakit kulang sila. Yun ang ating aalamin. At syempre kailangan nakapokus tayo sa ating trabaho mamaya. Pasensya na kayo, hindi talaga ako nakakapag-vlog na ngayon ng regular everyday kasi nga yung night shift napakahirap dahil sa puyat. Tapos itong off ko, maraming may mga caller ako guys. Kaya hindi talaga ako nakakatulog ng dire-diretso. So pag oras nagising pa naman ako, hindi na ako makatulog yan ulit. Tagal na naman. Kaya itong off ko, medyo hindi maayos yung pahinga ko kasi may mga caller. Pero okay lang. Sige lang. Maambon-ambon din ako naggamit ng payong. Maambon-ambon. Mag-video-video tayo yung likod. Videoin natin para kung sakaling may sumusunod. Kasi yung mga dito, minsan pag na-high na sila, doon sa katulad doon sa pinatay na yun ng taga Calgary. Kasi yun, may asawa siya, may anak siya sa Pinas. Hindi talaga niya napansin na may sumusunod sa kanya. Kaya pinatay siya. Tapos kung dapat yung dun pa lang sa train, napansin na niya may sumusunod sana sa kanya. Minto na kaagad siya doon sa may mga tao, di ba? Gayon ang iniiwasan natin. Kailangan natin na magmasid-masid sa paligid. Yan, yung jacket ko ngayon. Ano naman to, waterproof yung jacket kong suot. Shout out kay kuya na bumili nito. Ayan, makalain mo yun. Kasyal na sa akin yung small. Dati extra large. Ganun pala talaga pagka night shift. Ang bilis mong maging sexy. Ay, sexy. Ayan na nga. Nakikita niya yan, maulan-ulan. Ayoko mag-jacket kasi ayoko maglagay ng takip sa ulo. Bakit? Kasi mamaya mahirapan ako lumingon ba, hindi ko makikita yung may sumusunod sa akin. Kaya ayoko nagtatakip ng ulo para mabilis ako lumingon. Kung sakali man makatakbo ako. Ayan. Kasi yung mga sabog minsan, hindi na nila alam ginagawa nila minsan. Yung susi ko na sa gilid naman ng bag. So kung ano man mangyari di laban lang. Ayan, yung train guys, ayan na yung train. Ayan. Ba't dun
sumakay yung isa. Yung matanda, dun sumakay sa kabila. Sa sumunod na tray. Kasi kanina yung tray na sinakyan ko kanina, puro lalaki. Tapos may dun pa sa kabilang side na inuupuan ko. May umupong dalawa. Kaya nagmamasid-masid muna ako niyan, patingin-tingin. Kaya mahirap talaga ang paggabi ka. Diba? Ayun lang. Dito muna tayo guys. Ayan na yung natatanaw ko na yung store. Ayan. Ayan na, malapit na ako. Malapit na ako. Ayan na. 24 hours kasi ito eh. Dati daw to alas 10 nagsasara na to eh. Kaya dun sa pinagtatrabahan ko dun sa downtown, dagsa yung customer nung nagsara to ng alas 10. Ngayon 24 hours na ulit siya. Ayun na nga guys, dumating na tayo dito sa store. At nagre-ready na ako para makapag-start na rin ako magtrabaho. Good morning, it's another day. Ang lamig talaga. Parang hindi ako pagod guys, no? Patawa-tawa lang ako pero grabe yung pagod. Pero thanks God pa rin dahil yung trabaho ko ngayon maayos. Natapos din yung gabi na peaceful. Yun, mabait naman yung manager na nakasama ko. Kaya okay naman guys yung work ko. Tapos pag pauwi ko, nakasabay ko yung manager ko naman yung doon sa kabilang branch. So mas marami daw silang customer doon kaysa dito sa Kaya pala ako tinawagan dito sa kabilang branch kasi yung staff nila may sakit. Kaya papunta ba yun sa bahay? Ay hindi, Century Park. Ayun, may sakit yung staff, nag-sick call daw, kaya emergency pala. Tinawagan ako kahapon. Natulog ako mga 5 PM. Tulog ako. So, ewan ko ba, araw, kasi nga nasanay na talaga ako guys na araw is, pag araw, tulog ako, pag gabi, gising na gising ako niyan. Pero pag nakakatulog naman ako sa gabi, pwede hanggat maaari, walang mang-istorbo sa akin. Dahil pag oras na ginising ako or nagising ako sa mga tao, hindi na ako makatulog niyan. So, yung bus na inaantay ko is 6 minutes pa. Kaya ngayon, dito muna ako sa waiting area. Malamig na talaga ngayon guys, grabe. Nag-freeze na naman yung aking palad sa lamig. Sumilong na nga ako dito sa parang waiting area pero malamig. Ayoko na doon pumunta doon sa malaki na waiting area. Yung mayroon siyang warm. Dito kasi wala namang warm to. Doon sa area na warm kaya maraming tao. Hindi na ako pumunta doon. Kasi nga medyo mamaya may iwanan pa ako ng bus. Doon tinawagan ako kahapon, alimpungatan pa ako. Akala ko nasa Dubai ako. Tinatanong ako, alam mo ba yung location? Sabi ko, yeah, I know. Riga. Sabi ko, Riga. Natawa din ako. Sabi niya, ha? Riga? Sabi ng manager sa akin. Ay, sorry. Natawa talaga ako. Nalimpungatan na talaga ako. Ayan na guys, yung aking bus. It's already 6:30 na dito guys in the morning pero madilim pa. Yan na yung bus. Uy. 516. Ba't doon siya dumiretso? Ano yung tulog? 516 kaya siya. Yung sinakyan ko, 516 nakalagay eh. Pinalitan niya ng 515. Akala ko yun na yun. Galing siya sa lugar kung saan yung bahay ko. Pinalitan niya yung number ng bus. Balik ulit ako dito guys. Parating na daw yung bus na yung para naman sa papunta sa bahay ko. Siguro dalawa talaga yung bus na parating. 6 minutes nakalagay. Akala ko ito. Hindi pala. Kaya pala doon siya uminto sa 515. Papalitan niya pala yung number niya ng bus. My God. Oh, ang lamig talaga ng kamay ko. Ayan, ang lamig. Sana ito nga. Ito na nga sana. Ay, 53 naman to eh. 517, hindi. Wala talaga. Oh,
umuusok-usok yung aking bunganga magsalita sa sobrang lamig. Nakita nyo guys? Purong tanga lang ako. Bangag no? Naantok ako pero kailangan kong hindi matulog. Mamaya pa ako matulog. Kakain muna ako bago matulog. Kasi kailangan ko uminom ng gamot, vitamins, ganun. And finally, Medus is coming! Ayan na nga guys, kakababa ko lang ng bus. Tingnan nyo yung mga dahon, nagkalagasan na talaga oh. Yung mga puno, naging dilaw na yung dahon at nagkalagas-lagas na sila guys oh. Kala mo makikita nyo, madilim pa rin kasi 6:45 na, pero madilim kasi nga mag-winter na guys. Ano kaya yung mangyari sa akin pag winter? Alam nyo, kaya hindi ko sinusuot itong na to, yung hood ko, kasi nga mahirap lumingon, baka mamaya may nakasunod. Tingnan nyo yung nilalakaran ko guys, madilim pa rin. May susi ako sa bag ko para kung ano man, saksakin ko yung ng susi, yung ng harang-harang sa akin ba. Kung may sasakyan ano to, tawid ako dito sa kabila. May lalaki sa may sasakyan na huminto. May sasakyan na huminto. Ayan, ginawa ko guys, tumawid ako sa kabila. Huminto siya. Ba, malay mo, mamaya buksan niya yung niya. Tingnan nyo guys oh. Malay mo, buksan niya yung sasakyan at pasakayin ako dyan. Di nalagutan ako. Kaya tumawid ako sa kabila para make sure nga ano mang gawin nila. Ay, yun na yung sasakyan. Dito na ako sa bahay guys I'm home. Ayan, dito na tayo sa bahay.